Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Well, hindi po niya inimbestigang maayos doon sa opisina nila. Sasagot dito si Ombudsman Martires, ang tunay na ombudsman ha, hindi isang obvious man. Sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang Alam niyo ba yun? ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. Harassment! Can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho.
Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago Di ba mga kareaksyon, halatang halata, gusto na nila naman kalkalin yan at gagawin book. Sinabi nga ni Martires, pinorge yung pirma ni Villanueva. Kaya nga, wala siyang kinalaman doon sa pera. Oh, di ba? Buhay party list yata yun eh. Ito naman si Remulla, hanap ng butas para may din itong si Villanueva. Ano bang meron kay Villanueva? Bakit ayaw niyong tantanan si Villanueva? Ano ba mga reaksyon? Bakit ayaw niyong tantanan si Villanueva? Di ba? secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Alam niyo Yung ba? kay Remulla, hindi Alam niyo- harassment ang kanyang ginawa. Alam niyo? It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, Salima Lafra, nakatutok, 24 oras. Nako mga kareaksyon na sinasabi natin dyan eh. Kapag nabulilyaso at lumitaw na lahat ng mga ginagawa nila ay pawang mga panggigipit lamang, wala eh. Tapos pinakikilaman niyo pa si brother Joel Villanueva, di ba? Huwag yung pakialaman si Brother Joel. Tatlong kongresista nakakalagkad ngayon sa anomalya sa mga flood control projects. Diretsahan sila pinangalanan ni Ombudsman Boying Remulla. Kabilang dyan, si Bulacan Representative Salvador Pleito, pati na rin ang magkapatid na sina Congressman Eric at Edvic Yap. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Itong Yap daw na to, ito yung nakitang inatiran ng pera ni Sergeant Gutesa, di ba? Tingnan natin kung saan makakarating tong ginagawa ng katarantaduan na to Sinampahan na reklamong graft at malversation of public funds ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa La Union at Davao Occidental. 8 opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang inirereklamo sa 96.5 million pesos maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan na Silver Wolves Construction Corporation ang inirereklamo para sa halos 180 million pesos substandard at hindi tapos na flood control project. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union si Benguet Representative Eric Yap na may-ari umano ng Silver Wolves.
Nagsilbering dating chairman ng House Appropriations Committee si Yap, ang komiteng nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Hihilingin na ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pang pahayag ang kongresista. Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito ay tumanggap daw ng hindi bababa sa 70 billion pesos mula sa mga diskaya. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinusubukan pa nating kunin ang pahayag ng mga kongresista. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa umunong magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Ang mga impormasyong yan makakatulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pero napurnada ang ICI hearing para sa susunod na linggo. Na-target pa naman sanang i-live stream sa unang pagkakataon. Hindi kasi makakarating si ICI member Rogelio Singson. Bukod dyan, pinaplansya rin ang guidelines sa pag-live stream ng pagdinig. And we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. However, before we do so, the ICI would need to study and draft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource persons. Nilinaw din ng ICI ang nabanggit ni Chairman Andres Reyes Jr. sa Senate hearing na 1% kickback umano na natatanggap ng opisina ng DPWH na nasunog sa Quezon City. This was based on the report submitted to us by Bryce Hernandez. It is of note that this information is only alleged. This matter will still need to be verified by the Commission. Sa ngayon, nagsimula na rin ang PNP sa pagdedeploy ng unit sa pagtulong sa ICI nang sa gayon ay matunton ang mga ghost project. Na importante po yung mga geodetic engineer natin sa engineering service para ma-identify po yung exact location na binigay po ng report ng mga governments para po ma-locate kung saan po itong mga ghost projects na 421. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Kapag nahuli na ang isang abusado na mahilig manggipit, ayan. Yan ang nangyayari mga kareaksyon. Ito, pakinggan po natin ito mga kareaksyon. Maganda po ito. Dito po tayo ngayon mga kareaksyon. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yun. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun po mga cold storage natin kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity para ko nang nakita kung gaano ang 3-fold, maybe 5-folds giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more tax. Ano nga, sa Villar, we may be putting up a new task force for the river drive and for the flood control of Las Piñas.
Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villa itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan na river. There were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tikaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So we will determine that later on. Sa costing ng project na nangyari doon. By the end of the year, ilan kayang posible ang makasukay natin? Sinasabi kahapon ng DPWH Secretary 60 raw. Kakayanin ba yun? Hindi lang ba yun? O sa kayong sipag? Pwede umabot ng ganun. Baka hindi lang eh. In fact, the one question to me earlier this morning, I was with members of the diplomatic corps. Yung isang ambassador, the ambassador of Denmark asked me a question. Do you have the absorptive capacity to file all of these cases? How many people do you have at the ombudsman and how many cases are there? Sabi ko, wow, that's a good question. Kasi nga, we have 1,400 people here in this office. Kasama na ang Luzon, Visayas, Mindanao offices. And if you look at that, ilan lang lawyers natin dito? 400? We have roughly 400 lawyers. But if you look at the number of cases and the number of projects, you're looking at more than 1,000 projects na may problema. That's around 3 cases per lawyer only. Pero if you look at it, the volume involved and the court time involved, that's a lot of cases. Pero I think we will manage. And if you look at the staffing pattern of the Office of the Ombudsman, we can accommodate more lawyers here. And a lot of people are applying right now. We're evaluating them already. Kaya yung tanong na, will we be able to deal with this deluge of cases? I think we will. And ang kailangan lang dito, kaya nga kailangan ng dialogue with the Supreme Court and the Sandigan Bayan, is that they should be prepared to adjust their time schedules. Na we might be start trying cases morning and afternoon pagdating ng panahon. So much different from what life is right now. No, halos walang kaso, konting-kaunti ang kaso sa Sandigan Bayan. We expect a deluge of cases. Well into 2026, marami pa ipa-file dyan. Kasi ang dami naman nagre-report pa. I received text messages, pinapa-investigate ko. And some of them turn out to be positive, like Binyan, Laguna. May nag-text lang sa akin. So, pinadetermine ko sa fact finder sa mga tao namin, meron. May problema din. So, we're talking about a lot of cases here. A deluge of cases will happen. Meron ba tayong mga priority na iba natin yung matataas na opisyal o yung doon muna tayo sa As they come eh. Pero siyempre, yung matataas sa opisyal, these were the high-profile cases. They will receive more attention. You will notice it more than the other cases. But actually, they're all of the same significance. But the higher your position, the bigger your responsibility. Kaya, tiis na lang. Kung pag ikaw yung mataas sa gobyerno, ikaw ang nakasuhan, tiis ka. Kasi, hiningi mo yung trabaho, ngayon, managot ka sa trabaho. Di ba? Panagutan mo yun. Sir, yung task force naman yun, guys. One question lang. Why do you need a separate task force? Kasi ano yan eh, it's a complete analysis that you need sa pagdating doon. Kasi yung River Drive alone is a multi-billion peso project or projects na nangyari. That's the River Drive spanning from Bacoor to Muntinlupa yan eh. Passing through Las Piñas. Mahaba yan. That's around 11 kilometers yung road. And then, yung perimeter niyan will be Villar properties ang marami. North and south of it. North and south boundaries from Muntinlupa to Bacoor. Meron talaga. Kaya kailangan talaga pag-aralan ng specialized group yan. That are dedicated. I think that it should be something that it should have been done a long time ago. Pero priority yan. I think they need to. It's not a matter of them wanting to, but they will have to cooperate. Jara.
Yes, bukod pa yun. Oh. Kasama na yon sa task force. Yung lahat ng Villar involvement. Just for scale, no? Just focusing on the 421 ghost projects. Easily 15 can be accused per ghost projects. So bilangin nyo ilan yun. Ganong karami. Ombudsman, just to contribute on the understanding of the deluge of cases. Understandably, per district, you can imagine already 15 or to 20 people being charged, involved in the illegal process. And you can have possibly 100 projects. Okay. But here comes the important aspect of restitution of the kickbacks. We don't need to prosecute them 100 times for the 100 cases they were involved. Because yung maximum penalty mo naman reclusion perpetua, nandun na rin yun But the important aspect here is to get back the kickbacks, the stolen funds from the government. So that will be part of our effort. It cannot be compromised. Kailangan ibalik yung nakaw na pera, ibalik sa kaban ng bayan. Sir, Zaldi po, ano na po yung balak natin sa kanya? Siya po yung kasama sa dapat nag-file na po ng counter affidavit, but he is abroad, sir. Ano na po yung next steps? As Biko said, he may lose the chance to fight his case. If he will lose by default. Kasi ang rules of court is also applies to people who are absent. You just have to leave it in their last known address. Sir, next steps po doon, ipapakancel na natin. Yes, pag nasa korte na. Pag may warrant na. Yes, we read notice. Ngayon, blue notice lang. So we were able to locate him everywhere he is. Sir, anong intel nyo kung nasaan siya ngayon? I think he moves between Spain and Portugal. He just moves between the two countries, Spain and Portugal. Sir, kamusta yung investigation nyo po dun sa kanyang parang kanang kamay, yung staff niya, Estrada ba, or something, or all something. Sabi po ni Senator Marcoleta, siya po ay nasa ibang bansa na rin daw at binabantayan. I think that Yusek Andres will be the one to handle that later on. We continue to get information on names that could possibly be complicit in the transactions. And we're locating them. We will send them subpoenas as necessary for them to participate and, give the information on their participation in this illegal activity. Pero gagawin natin yan kasi we need to validate it. Hindi naman pwedeng bawat pangalan na banggitin, automatic suspect na. We have to have some corroborative or supportive evidence para isampina na rin natin siya. And we're validating that first. But I think we will proceed to calling them to give their statements. Maliban po dito sa mga nairekomenda na ng ICI, meron din po mga mangilan-ngilan na individual na nagpapile din po ng mga reklamo na may kinalaman sa mga proyekto sa DPWH. As of now ba, may bilang po ba tayo o may gano'ng karami itong mga biglang nagpupunta dito sa Ombudsman para magreklamo din na may kinalaman sa mga flood control or sa mga... Marami-rami rin Sabi ko nga sa inyo, text pa lang, pinavalidate na namin Kasi nga, we find it, these texts are coming from people that I know. So, pinapavalidate ko kagad. And then we build up cases. Marami. And people are encouraged to inform us on what they know because we will not waste their time. We will do something about it. For this specific case po, sir, yung nirefer po sa inyo ng ICI, may na-establish na rin po bang links yung contractor na si Mayor Villanueva with Senator Joel Villanueva? May nakilala mo ba kayo? No links have been established between with Senator Villanueva. None yet. Yes. We are still validating and we're hoping that there are more people who will be whistleblowers and give us the right information. The life of these cases depend on whistleblowers because the money is cash. So kailangan ng whistleblower. Other than that, it's difficult to connect unjustly or without due process. You cannot connect without due process. You cannot say that you presume that this man is there. So we have been evaluating all of this.
everything is possible because this is a crime, no? And a criminal has many ways to commit a crime. But you have to understand the meaning of the word mastermind. He is a mastermind, he's a genius. So we're fighting against a syndicated genius of criminals. Thank you. We'll accommodate one more question. Okay, one more.